A day in a life ng isang OFW yung hindi marunong magkutsara kaya parating nababash. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng kare-kare. Hindi ako nakakapagluto sa bahay dahil ako lang naman talaga ang kakain yan sa bahay. Kaya nagpaluto ako sa ate ko ng chicken kare-kare at yan talaga ang expertise niya. Napakasarap. Ang kagandahan, pati ang inay kakain niyan dahil nakakumakain talaga siya niyan. Medyo nahihirapan lamang ako dahil piling-pili talagang pagkain ang kinakain niya. Kaya minsan, nagdodoble kami ng luto para sa kanya at para sa amin. Pero ayos lang yun, at least nakakakain siya ng masarap. Ibang-iba talagang kumain ng marami kayong kumakain. Yung gang tipong agawan na para kang mauubusan. Talagang yan ang pinakamasarap na moment para sa akin. Lalo na kapag nasa probinsya o kaya nasa tabing dagat, tapos lahat kayong magpipinsan, magpapamilya, kakain ng sabay-sabay. Yung bagang parang tipong agawan. Tapos may kasamang huntahan na puro kalokohan at puro tawanan. Yan ang the best moment talaga para sa mga OFW yung umuwi sa Pilipinas. Nilulubos-lubos ko na ako'y nakasiklib pa. Dahil sa isang araw, babalik na ako sa trabaho at itong mga moment na ito, mamimiss ko na ito. Yung mga kaulam, nararanasan ganin nyo yung gayon, yung kayo napakaraming kakain na buong pamilya, mga kapinsan, mga kaibigan, tas agawan-agawan, napakasarap talaga ng gayon. Hindi baling maingay, basta masaya. Mahirap makahanap ng oras na sabay-sabay kayong kakain, lalo na at iba't iba ang oras sa trabaho, iba't ibang oras ng dating sa bahay, iba't ibang oras ng schedule. At iyan ang pangkaraniwang nangyayari dito sa mga OFW. Mag-isa kang kakain, minsan pansit kanto na lamang, pampalipas gutom dahil nagmamadali. Minsan dadanggit na lang ng tinapay, babaunin, sa trabaho na lang ang kakainin. Iba't ibang karanasan talaga ng pagkain. Sa trabaho naman, gayon din, kakain ka rin minsan nang wala kang kasabay. Nung mga bata pa kami, nako, paghapunan, importante sa amin yun, importante yun sa tatay. Hindi pwedeng merong isang hindi kakain, kailangan sabay-sabay. Kahit tulog ka na at hindi ka kumain, gigisingin ka talaga. Yan talaga ang palatuntunan ng tatay. Paghapunan, kailangan magkakasabay. Sa umaga, pwedeng hindi dahil nga kami nag-i-school, sila may negosyo. Pagtanghali, sila lang ang kakain sa bahay dahil kami nasa school na. Pero paghapunan, isinisigurado talaga namin na sabay-sabay kaming kakain. Kaya nga doon nalalaman ng tatay sino ang may sakit sa amin, sino ang masama ang pakiramdam, sino ang may dinaramdam sa sarili. Dahil nakikita niya kami kung paano kami kumain, kung may malungkot baga dahil may sakit. Ng mga bata pa ganyan kami dahil sa sobrang busy ng mga magulang ko, hindi na nila kami minsan na monitor, pero at least kung sabay-sabay kaming kakain ng hapunan, nakikita nila kung sino ang malungkot ang muka. Ibig sabihin, may dinaramdam na sakit. Sa akin ang parati nilang napapansin, may bangas ang mukha, may gasgas ang binti, nabalian ng buto dahil nga lagi ako nasa labas ng bahay, malikot, sobra talagang malikot, kung saan ako nagpupunta, kung saan puno kami nag-aakyatan ng mga pinsan ko. At yun na rin ang time ng tatay para minsan masermonan kami sa aming mga ginagawa, lalong-lalo na talaga ako talaga lagi ang pinaka-highlight sa hapunan. Ako yung pinakapasaway sa lahat talaga. Umaga pa lamang, lalo na pag Sabado at Linggo, umaga pa lamang wala na ako sa bahay. Kasama ko ng mga pinsan ko sa dagat, nang huhuli ng mga ganito, nangunguha ng mga ganyan. Pagdating naman ng tanghali hanggang hapon, nandun kami sa puno ng sampalok, sa puno ng mangga. Hindi naman namin puno, pero nakukuha na namin ng bunga. Minsan darating ako sa amin, ang dami-dami kong dalang mais, mga okra, mga kalabasa. Nanghihingi talaga ako doon sa may mga pataniman. Dahil abot kami talaga sa pilapil, abot kami talaga doon sa pataniman ng paglalaro. Nakakarating kami doon. Minsan pagdating ko, ako na talaga ang magluluto dahil sa murang edad ko na 9 na taon, marunong na talaga akong magluto noon. Independent na ako pagdating sa pagkain. Bakit talaga akong kasama ko ang mga pinsan ko sa bukid, sa dagat. Lahat na talaga yung nagawa namin. Sobrang saya talaga noon. Habang ang mga kapatid ko yung nasa bahay lamang, naglilinis ng bahay, nagtutupi ng damit, ako kasama ng mga pinsan ko kung saan-saan mga pataniman, naglalaro kami, nakakarating kami kung saan. Kaya naman pag uwi ko, talagang madungis talaga ako. At sila talaga, hindi nila ugali yun, ako lamang talaga ang gayon.